Hello everyone! It's been a while! Samahan nyo nga pala akong mag-unboxing nitong in-order ko sa Temu. Char! Mag-unboxing lang, magpapasama pa. So first time ko nga palang umorder nitong, anong ba tawag dito, hand carry na luggage sa Temu. Ang original price nga pala niya ay nasa 30,000 yen or 3 lapad. And alam niyo naman ang Temu, di ba? Ang lakas maka-discount. At naging 5,000 plus na lang siya. O di ba? Ang laki ng discount. So syempre, ako naman, tanga-tanga, nagpabudol. So hand carry lang talaga yung in-order ko, mga Inday. Kasi pag nagta-travel ako, lalong-lalo na pag umuwi ako ng Philippines, hindi naman talaga ako nagdadala ng mga malalaking luggages na i-check-in. Kapag umuwi naman kasi talaga ako sa Philippines, hindi talaga ako nagdadala ng mga pasalubong. I swear to Buddha. So medyo kinabahan pa ako sa quality nito dahil nga sa Temu ko ito binili. Pero mukhang okay naman. Tama lang naman sa presyo niya na 5,000 yen lang. Ang nagustuhan ko lang talaga dito, dahil dito sa meron siyang parang cup holder or drink holder, yung habang naghihintay ka sa airport ng flight mo, ay pwede mong ilagay dyan yung bottle of water mo or yung coffee mo habang naghihintay ka. O diba, bongga? Dark green nga pala ang kulay niyan, mga Inday, at mukha lang siyang black dahil ewan ko kung bakit, basta dark green yan. So, umorder ako dahil gusto ko nang i-dispose yung isa kong hand carry na luggages. Luggage lang pala, dahil isa lang. Yung luma ko nga pala na luggage, mga Inday, ay galing yon sa namatay kong alaga. Oy, hindi ko ninakaw yun, ha? Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. So, usually kasi, pag may, alam mo nyo na, pag may sumakalbilang buhay na doon sa pinagtatrabahuan kong matanda, yung family, sinasabi na, ay, kayo nang bahala sa mga gamit niya, ganito, ganyan. Hindi ko masasabing sobrang okay ng quality niya, pero sa presyo niya na 5,000 plus yen na lang, so pwede na yan. Ito talaga yung klase ng luggage na hinahanap ko, yung na-open lang sa harap. Since hand carry kasi siya, gusto ko, dyan ko nilalagay yung mga passport ko, yung mga important documents. Halimbawa, hinanapan ako sa immigration, at least madudukot ko siya kaagad. Dito nga pala sa harap niya, mga Inday, ay pwede rin kayo maglagay dyan ng power bank at pwede nyong i-charge sa labas yung cellphone ninyo. Pero ang alam ko, balita ko, pinagbabawal na ang anong tawag doon, ang power bank. Kasi nga, di ba, may ibinalita namin parang may sumabog na power bank sa loob ng eroplano. And dito naman sa loob, mga Inday, pwede nyo ilagay yung mga important documents nyo dyan, yung mga passport, at kung may iPad kayo or laptop, ay pasok na pasok dyan. At tingnan naman natin dito ang kaloob-looban niya, mga Inday, kung maganda ba, kagaya ko na maganda din ang kalooban. Pasensya na, medyo nahihirapan akong mag-open dyan dahil nahawakan ko nga yung camera. So, yung sa loob naman, mga Inday, halatang bagong-bago pa siya. Tingnan nyo, hindi pa nabubuksan talaga yung zipper niya. So, both sides ay talagang naka-ziplock pa siya. Yung papel nga pala sa loob, yan yung instruction kung paano i-lock at i-unlock yung luggage. So, compare naman doon sa isa kong hand carry na luggage, mukhang mas bongga ito sa totoo lang. At medyo may kalakihan konti, pero alam ko, pasok pa rin ito sa hand carry. Dahil ang size nga lang pala nito, mga Inday, ay 50.8 cm. So, usually, ang dinadala ko lang naman pa uwi ay important documents ko at mga konting damit. At yun lang talaga, mga Inday, at wala na akong ibang dinadala. Last time nga, nung umuwi ako sa Philippines, ni isang chocolate, hindi talaga akong nadagdala. So, may mga nanghingi naman, pero alam niyo naman ako, overall is okay lang naman sa akin yung quality niya, mga Inday. So, ayan na. So, yun lang.